Kinben Book 6, Chapter 168. Tila nga gagawa ng record ang Makati Blazers dahil na-break na ng team nila ang nagawa nilang halftime score noong nakaraang taon. Sila rin ang nakagawa ng highest score sa nakaraang season sa isang buong game at ngayon ay mukhang pwede nilang i-break ito kung ma-maintain nila ang kanilang scoring noong unang half. 5 players na nga ng Blazers ang may double digit points at ang big 3 nilang sina Abad, Si at Quintos ay nagtala agad ng kabuuang 56 points sa unang half. Tig 19 points mula kina Abad at Quintos habang may 18 points naman mula kay Mario C. Isa nga rin sa malaki ang naging ambag sa strong offensive performance nila ay sina Marcelo at Banal. Si Marcelo ay nagtala ng 11 points habang si Banal naman ay nagtala ng 14 points ngayong ikalawang quarter. Mula naman sa Calapan City ay may 18 points na nga si Mendez at sumunod sa kanya si Ibanez na may 12 points na. Sa kabila ng magandang first quarter performance nila ay binawi naman agad ito ng defending champion ng isang 54-25 na second quarter ang ginawa ng mga ito. Sa mga naging panalo nga ng Calapan ay nagagawa nilang mag-comeback pero sa huling laban nila ay hindi ito nangyari. Habang ngayon, tila nga nagiging imposible na naman nga ito sa mata ng mga manonood dahil Makati Blazers nga naman ang kalaban ng mga ito. Ang defending champion, ang team kung saan naglalaro ang best player ng liga. Makalipas nga ang 30 minutong halftime break ay nagsimula na nga magwala ang mga manonood nang bumalik na sa venue ang kanilang team. Makikita nga sa mukha ng mga manlalaro ng Makati Blazers na tila refresh ang mga ito sa kanilang naging pahinga. Si Coach Jawo nga ay makikita ang nagpalit ng damit at isang kulay black na polo shirt ang suot nito na may nakalagay sa likod na Makati Blazers. Ang taon noong nakaraan at ang salitang champion sa ibaba. Sa pagsigaw nga ng mga manlalaro niya ay doon na nga lalong lumakas ang sigaw ng kanilang mga supporters. Samantala, mula naman sa bench ng Calapan ay mararamdaman nga ang katahimikan nang magsimula na ang second half. Si Mendez nga na bumalik sa CR kanina ay nasa dulo lang ng bench at tila may malalim itong iniisip. Sina Baron at Larry tuloy ay napapaisip kung bakit parang pakiramdam nila ay wala sa bench ang isang iyon. Maging sina Tristan nga at Marque ay gustong tanungin si Ricky kung kumusta. Kaso tila may kung anong hiya silang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sina Coach Isaiah nga at Jason ay pasimple ring napatingin kay Ricky na pagbalik kanina ay tinanguan lang sila at nginitian ng bahagya. May problema kaya siya, Coach? Mahinang tanong ni Castro at pagtango naman ang tugon ni Isaiah bago ito sumagot. Para namang wala. Pero bakit kaya hindi siya nagbibigay ng suhestyon ngayon? Sagot naman ni Isaiah at nang magsasalita na siya para kay Ricky ay bigla itong tumayo. Maglalaro na po ako, Coach. Seryosong wika nga ni Ricky at sina Baron nga ay napakuyom dahil parang umiiwas daw sa kanila ang isang ito. Hindi nga nakapagpigil si Baron at tumayo nga siya. Ano, hindi ka ba magsasalita? Hindi ka ba magbibigay ng suggestion kung ano ang pwede pang gawin natin? Wika nga ni Baron at dito na nga rin napaseryoso ang mga teammates ni Ricky. Napabuntong hininga naman si Mendez sa tanong ng kanyang kuya Baron. Marahan si Ricky nang ngumiti at tinapik sa balikat ang kanyang kuya. Ipasa lang ninyo sa akin ang bola. Sagot ni Mendez at kasunod noon ay ang pagtingin naman niya kay Coach Isaiah at Sir Jason. Okay lang po ba? Dagdag pa nga ni Ricky at napatango naman si Isaiah. Ikaw ang point guard kaya sa iyo naman talaga ipapasa ang bola. Sagot na nga lang ni Isaiah na marahang pinagmasdan si Mendez. Bagamat parang lumalayo nga ito sa mga kasama niya ay hindi naman siya makaramdam ng pangamba na matalo sa laro mula rito. Dito na nga rin si Isaiah na patingin sa kanyang mga players na ipapasok. Alam mo Ricky ang nawala sa team ninyo? Tingnan mo kung paano maglaro ang kalaban ninyo. Tingnan mo ang mga mukha nila habang naglalaro. Isipin mo kung paano ka naglaro noong huli at ngayon. Naalala pa nga ni Ricky ang sinabi sa kanya ni Sir Jeff kanina sa may CR. Mabigat na kalaban ang katapat ninyo ngayon. Pero kung sakali mang manalo kayo. May sinabi pa nga si Rica Fort sa kanya at dito na nga si Ricky marahang napakuyom nang marinig ang kasunod noon. Hindi nga rin direktang sinabi nito kung ano ang nawala sa team nila. Pero tila may ideya na rin siya ng oras na iyon kung ano ang tinutukoy nito. Saan na kayo pupunta, sir? Ito na nga lang ang naitanong ni Ricky kay Jeff
nang biglang lumihis ito ng paglalakad papunta sa exit ng venue at hindi sa entrance ng court. Uuwi na ako. Nakita na ako noong mga manonood na malapit sa akin. Baka hindi agad ako makaalis kapag nagpa-picture sila isa-isa. Natatawang sagot pa nga ni Jeff at kasunod noon ay ang marahan niyang pagngiti ng marinig ang winika pa sa kanya ni Mendez. Salamat Sir Jeff. Excited na ako maisama ninyo sa training ng Ginebra bukas. Ang mga salitang ito ni Mendez ang marahang nagpadilim sa paningin ng ace player ng Gin Kings. Itinaas nga niya ang kanyang kanang kamay habang nakatalikod at wala nang iba pang mga salita ang lumabas mula sa labi nito na tuluyan ang lumabas ng venue. Si Ricky naman ay pumasok na sa loob ng court. Sa pagsalubong nga ng pandinig ni Ricky sa maingay na sigaw ng crowd ay dito na nga siya napahinga ng malalim at napatingin sa malayo. Mendez, Ibanez, Dizon, Lee, magbuo ang lineup ng Kalapan habang ang Makati ay Recto, Abad, C, Dakis at Quintos naman. Sa Makati nga rin ang unang possession, kaya labis na pagwawala ng crowd ang maririnig sa loob ng venue. Sa pagsambot nga ni Recto sa bola ay napatingin agad siya kay Mendez na hinihintay siya sa gitna na seryosong nakatingin sa kanya. Samantala, ang mga kakampi naman ni Ricky ay napatingin din dito at may tanong sila sa kanilang mga isip ng oras na iyon. Ano raw kaya ang iniisip nito ngayon? Ano raw ang plano nito? Bakit daw parang wala man lang daw itong sinabi sa kanila nitong halftime? Sumusuko na ba raw ito sa labang ito? Magiging kagaya lang din ba raw ito noong pagkatalo nila sa Cagayan de Oro? Sa pagdating nga ni Recto sa harapan ni Mendez ay marahan siyang napaseryoso dahil umabante ito ng biglaan sa kanyang dribbling hand. Ang bilis noon. At dito na nga mabilis sa pinatalbog ni Recto ang bola papunta sa kabila niyang kamay. Sa paglipat nga noon sa kanyang kanang palad ay siya ring mabilis sa pagbalik ng defender niya sa kanyang harapan. Dito na nga rin siya napaseryoso nang makita niya ang kalmadong tingin ni Mendez at ang maliit na ngiti nito. Masaya ka bang naglalaro? Masaya ka bang maglaro ng basketball? Mahinang tanong ni Ricky at doon na nga napaatras si Recto dahil isang biglaang abante na naman ang ginawa ng katapat nito. Akin na ang bola. Sigaw naman agad ni Abad na agad na tumakbo para takasan si Ibanez. Ginamit nga niya ang screen ni C at sa paglampas niya sa humabol sa kanya ay siya namang pagpasa ni Recto sa bola papunta sa possession niya. Kaso, naging maliksi ang kilos ni Mendez at napangiti siya ng matamaan ng palad niya ang bola. Isang interception ang ginawa ni Ricky Mendez at agad niyang nakontrol ito. Pinatalbog niya ito at sa paglampas sa kanya ni Abad ay dito na nga kumabog ang dibdib ni Mendez. Umabante siya at binangga ang depensa nito. Abad, matapang ka na ngayon. Magkakambak pa ba kayo? Tanungan ni Abad na mabilis na inikutan ang tingin ng mga kakampi ni Mendez na tumakbo rin sa magkabila nito. Sisi nga ang sumabay kay Ibanez habang si Recto ang kay Dizon. Sa paghinto naman ni Mendez ay agad siyang napatingin kay Abad at dito na nga siya nagsalita. Nag-e-enjoy ka ba sa laro nating ito? Napaseryoso naman si Abad sa tanong na iyon ni Mendez at agad siyang napatawa. Oo, dahil matatalo na naman kayo. Sa pagsugod niya kay Mendez ay agad siyang kumaliwa dahil alam niyang iiwas ito. Kaso, walang pag-iwas na ginawa ang maliit na player na ito sa kanya. Bagkus ay umabante ito at doon na nga siya napabalik ng mabilis. Pero nagulat si Abad nang makita niya ang pagngiti ni Mendez at ang agaran na pagbalik ng kanang paa nito sa pinanggalingan nito. Dito na nga napakuyom ang mga manonood dahil tumalon si Mendez na hawak ang bola. Isang step back jump shot ang ginawa nito sa harapan ng manlalarong gumagawa nito palagi. Si Abad nga ay napaseryoso nang hindi niya matamaan ng bola at sa paglapag nila ni Mendez ay makikita nga na ang lahat ay sa ere nakatingin. Isang tres iyon. Pumasok ka. Bulalas nga ni Ricky na makikita sa mga mata ang biglaang pagkatuwa na ikinaseryoso ni Abad. Makikita rin ang pagkuyom ng kamao ni Mendez at doon na nga napakuyom ang mga manonood nang pumasok nga ang bola sa basket. Nang pagmasdan nga nila si Ricky ay napasigaw pa ito ng yes at napatalon. Depensa na team. Sigaw pa nga niya at ang kanyang mga kakampi ay nagkatinginan sa kanilang nakita kay Ricky. Napatakbo nga agad sina Carlo papunta sa side ng Makati at sa pagdating ni Recto sa side nila ay agad nga siyang kumaliwa dahil isang screen ang iniabang ni Quintos kay Mendez. Bumangga nga si Ricky sa malaking player na iyon at napangiti naman si Quintos na bumigla ng takbo papunta sa basket. Dito na nga in-execute ni Recto ang pick and roll ng pataas na pasa ang kanyang ginawa kaso
mula sa likuran ni Quintos ay may munting manlalaro ang nagawang paluin ang bolang iyon. Si Ricky Mendez ito. Sa paglapag nga niya ay agad siyang tumakbo sa bola na mabilis namang nakuha ni Abad. Kamuntikan ng turnover iyon at doon na nga kumawala ang malakas na datingan ng ace player ng Makati nang sa pag-abante niya ay agading bumalik ang isa niyang paa. Tingnan natin kung napahinto na nga lang si Abad sa sasabihin niya kay Mendez nang nasa tabi na niya kaagad ito. Pinalo nito agad ang bola at bago pa man niya iyon maitaas ay nawala na kaagad iyon sa kanya. Ang pangyayaring iyon nga ang nagpaseryoso sa mga manonood at nang pagmasdan nila ang humabol sa bola na si Mendez ay nakaramdam sila ng biglaan tuwa dahil nakangiti ito. Ang bola ay tumalbog palabas ng court at ang mga manonood na malapit doon ay napaseryoso nang talunin pa rin ito ni Mendez. Kumislap ang mata nito at sumilay ang ngiti sa labi nang mahawakan niya ang bola. Bago nga siya bumagsak sa sahig ng court ay agad niyang ibinato pabalik sa loob ito. Ang bumagsak na si Mendez ay agad na pinagtinginan ng mga manonood na malapit doon at napaseryoso na lang sila nang tumayo ito na tila natutuwa pa. Agad din nga itong tumakbo papunta sa loob ng court. Ang bola naman ng oras na iyon ay nakuha ni Abad na napaseryoso ng si Mendez ay tinabihan na si Recto. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero parang may isang pakiramdam siyang bigla ang naalala ng mga oras na iyon. Anong ginagawa mo, Knight? Bulalas na nga lang ni Coach Jabo dahil sa pagtingin niya sa kanyang harapan ay narito na si Ibanez na nagdidilim ang paningin. Iiwas na nga niya sana ang bola kaso nahaklit ito ni Ibanez at kasunod noon ay ang pagkaripas ng takbo ni Mendez na agad na hinabol ni na si Atrecto. Si Mendez, habulin ninyo! Sigaw nga ni Coach Jabo na biglang hindi natuwa sa ipinapamalas ni Mendez. Pinatalbog na nga ni Ricky ang bola at sa pagtawid niya sa gitna ay dito na nga napalunok ang mga taga Makati dahil bumigla ito ng hinto. Kasunod din noon ay ang paglampas ni na si Atrecto na bibigyan na sana siya ng double team kaso bumigla siya ng yuko at ang inaasahang pagtalbog ng bola sa sahig ng dalawang nakaputi ay hindi nangyari dahil pataas na ibinato ni Mendez ito papunta sa likuran nila. Nilampasan sila ni Mendez at dito na nga rin nagdilim ang paningin ni Abad na agad na dinikitan ang ace player ng Calapan City. Pinapasaya mo ako, Mendez. Sabi nga niya at sa pagtalo ni Mendez ay siya rin pagsabay niya rito. Papunta nga sila sa basket at sa pagharang ng palad ni Abad ay doon na nga napatayo ang mga manonood dahil iniiwas ni Mendez ang bola mula rito. Isang maliit na ngiti ang ginawa ni Ricky at bigla na lang niyang pinataas ang bola mula sa ibaba gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang left-handed reverse layup ang kanyang ginawa at napangiti si Abad nang hindi tumama ang bola sa basket kaso sa paglapag din ni Mendez sa kanyang harapan ay siya ring pagtaas ng kanang kamay nito habang nakatingin sa crowd na nasa harapan nila. Makikita nga sa ere ang paglitaw ni Larry Dizon at sa pagdakot niya sa bola ay siya ring pagdakdak dito. Isang alley-oop pass iyon at hindi isang mintis na layup ni Mendez.